Good morning mga kababayan. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Medyo maulan ngayon. Madaling araw mga kababayan. Today's Wednesday, medyo maulan mga kababayan. Ingat po kayo sa inyong mga pagdadrive, sa inyong pagbabiyahe. Ingat po mga kababayan. Nandito ako ngayon sa aking tinatambayan din na lugar sa may Mindanao Avenue, sa may Petron mga kababayan. So magandang araw po sa ating mga kababayan dyan sa Amerika, sa Asia, sa Australia, sa Europa. Magandang araw po sa inyo mga kababayan, ating mga OFW, ating mga contract workers. Magandang araw po sa inyo mga kababayan, gabi man o araw. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. At mga kababayan, kung inyo narinig sa Senate hearing regarding po doon kay Diskaya, mga kababayan, nakakadismaya mga kababayan, kasi nag-inspection ang Bureau of Customs sa kanilang bahay doon sa Pasig. Naisahan sila mga kababayan ng mga Diskaya. Ang bihira, naisahan. Dapat noon pa, matagal na sana nilang nagbigay ng search warrant. Panay pa interview kasi sa media kaya tuloy naunahan sila mga kababayan, na naungasan sila mga kababayan. Ay, mambira, nakakainis. Isipin nyo mga kababayan, 40 sasakyan, 12 ang mga high profile na mga sasakyan. Nawawala ang 10, 2 lang ang nakita. Pambihira itong mga Bureau of Customs. Ang bagal mga kababayan, ang bagal kumilos. Pero kapag mga mahihirap na taong bayan, sandali lang. Tapos sabi pa dun sa interview kanina ay humanitarian pa daw. Ano ba to klaseng ating mga implement, kapag mga may pera talagang ganon mga kababayan. Warrant ng Bureau of Customs ang nawawala. Balita wala sa Pasig. Hati ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene. Yan mga kababayan. At Rica, sa mga resento ay nasa labas ako mismo ng construction firm ng St. Gerard Construction ng pamilya Diskaya. Pero kanina nga 2 lamang mula doon sa 12 luxury cars ang naabutan ng mga tuwa ng Bureau of Customs dito sa bahagi ng Pasig. Ibig sabihin may 10 nawawala na luxury vehicle na mga Diskaya na hindi nadatnan ng mga otoridad dito sa lugar. Paliwanag ni Customs Commissioner Ariel Pumaseno, 12 lang at hindi 28 luxury vehicles ang nasasabit na kaya search warrant dahil ito lang anya ang mayroong concern sa BOC. Limitado ang kilos ng media kanina nang nagpunta dito sa loob ng compound, pero ayon kay Pumaseno, bukod doon sa 2 luxury cars na naabutan na bahagi ng kanilang search warrant, ay mayroon pang isang luxury vehicle ang... So narinig nyo mga kababayan, nawawala ang 10, 2 lang ang nakita. Naisahan itong Bureau of Customs mga kababayan. Ang hirap, ang hina talaga kumilos mga kababayan. Ang tagal na yan gusto nilang pasukin. Tapos naisa na naman sila mga kababayan. Mga implementation, itong mga search warrants na to, ang bagal naman mag-issue sa Bureau of Customs, kaya ganun ang nangyayari mga kababayan. O sige, pakinggan natin ulit mga kababayan. Pakinggan natin ulit. Pag isang luxury vehicle ang nakita na hindi kasama doon sa listahan ng BOC at titignan ngayon ang mga papeles at dokumento kung ito ba ay sumunod sa mga tamang panuntunan. I-hold naman ng Customs ang 2 luxury car na sa kanilang bahagi ng search warrant habang i-investigahan din kung may mga violations yung isa pang vehikulo na nakita dito. Kanina nakita natin mula dito sa Quirmeto, sa building na ito, itinawid yung ilang mga luxury vehicle dito sa kabilang building na sa ating pagkataya ay pag-aari rin ng pamilya Diskaya. Sa mga sito mahigpit para ng seguridad ng mga bodyguards, ng mga ayan na, bumabalik na mga kababayan. Ito lumalabas yung sasakyan. Bumabalik na. Mahigpit pa rin yung seguridad sa kabilang bakod lang bala mga kababayan. Sa luxury vehicle
na nakita ng tauhan ng Bureau of Customs dito sa gusali na pag-aari ng pamilya Diskaya. So nakita nyo mga kababayan, sa kabilang bakod lang nilipat ang sasakyan. So ibig sa makatuwid, ilang araw na yun na tinago nila mga kababayan ang kanilang sasakyan kasi alam nila na may search warrant sila. So dinedilayin muna nila, hindi nila tinatanggap muna ang search warrant. Kaya ilipat muna nila ang 10 sasakyan. Ang bihira, oo. Sana balikan ng BOC. Balikan nyo at biglain nyo mga implementing body ng BOC. Huwag patumpik-tumpik. Sila, ayan o, pinagtatawanan na lang tayo tuloy. Pinagtatawayan na lang kayo tuloy ng mga Diskaya, mga kababayan. Kaya nakakapikon at nakakairita ang ganitong gawain mga kababayan. O siya, sige. At pakinggan naman natin mga kababayan, ito si Senator Rapi Tulfo doon sa Senado na hearing naman, ganun na sa flood control mga kababayan. Ito mga kababayan, nagreklamo si Senator Rapi Tulfo kay Marcolita. Alam naman natin ito si Marcolita ay talagang one-sided lang ito. Sarado na rin utak nito, sarado na rin pag-iisip nito. Talagang one-sided lang ito, hindi naglilingkod sa taong bayan. Senador lang ito ng mga Duterte katulad ni Robin Padilla, Bongo, Senator Bato de la Rosa. Yan, mga yan. Mga kababayan, si Bato de la Rosa nga nabingo sa kanina, nabingo nga siya. Tinanong niya si Diskaya kung kailan sila nagsimula ng kanilang flood control sa DPWH na mangontrata 2016. Sabi niya, sabi pa ni nag-out ka dito baka nagsisinungaling. Hindi ho, 2016. Ay nako mga kababayan ko. Okay, mga kababayan, pakinggan natin ito ang reklamo ni Senator Rapi Tulfo kay Marcolita. Ito sa Blue Ribbon ito ay mga kababayan. So pakinggan natin, baka makapiright din tayo. Mr. Chair, excuse me. Mr. Ayan, Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko dito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mo 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mapakate ang plenary at exactly 2:15. Kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair, Mr. Chairman, I made a motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi kasi tapusin muna natin yung bitin na kasi hindi tayo para tayo nagpapatintero, Madam Kowa So narinig nyo mga kababayan, kaya sinupalpal ni Senator Rapi Tulfo ito si Marcolita. Lahat na may nabanggit niya ay mga Duterte. Marcos Duterte, Villanueva Duterte, Bato Duterte. So mga kababayan, walang mangyayari ito sa kanilang investigasyon sa flood control na yan, ang Blue Ribbon Committee na yan mga kababayan. Kasi pagdating sa ma-involve ang Duterte administrasyon, ang dami nilang mga kababayan, lihis, pinapalihis, ini-interrupt ang mga tinatanong. Kaya ganun po ang nangyayari mga kababayan. Kaya one-sided lang ito si Marcolita mga kababayan. Wala na, mga senado ngayon, wala na, mga senador ngayon, wala na, hindi na naglilingkod sa taong bayan. Kung sino na lang yung gusto nila, doon na lang sila mga kababayan. O sige, mag-ingat po kayo sa inyong mga trabaho, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa ibang bansa, maingat po kayo mga kababayan, mga OFW, mahalin nyo po yung trabaho. At naghihintay po ang inyong mga kamag-anak dito, inyong mga pamilya sa Pilipinas mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood.
Please like and comment, Panginoon. Mga kababayan, please like and comment, mga kababayan. O siya, sige, tayo wala pa naman tayong pasahero, nag-aabang-abang pa rin, mga kababayan. Alas 2 na ng madaling araw, mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyong panonood, mga kababayan. God bless us all. Bye bye.